أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، عالم الغيب والشهادة العزيز الحميد، يكتب لكل إنسان عمله ويحصي له سعيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo magpasalamat sa Kanyang walang kupas at walang humpay at wagas na mga biyaya, pabor na ipinagkalob sa atin na hindi mabilang, ito man ay sa ating pangatawan o labas sa ating mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabahagi ng ating pagtatalakay ay walang iba kundi ang napakagandang aklat na pinamagatang Kaifa Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalahum. Papaano pinakitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga taong nakapaligid sa kanya. At kabahagi ng aklat na ito, mga kapatid, na kung saan ito yung unang kabanata ng aklat na ito, at inshallah sa araw na ito ay ating pong tatapusin ang unang kabanata ng aklat na ito. At ang panghuling paksa na ating ilalahad ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ay isa sa mga napakahalagang issue na dapat nating malaman, na dapat nating pag-aralan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at na dapat nating talakayin. So ang narapat na issue na dapat nating talakayin dito, mga kapatid, ay ang tungkol sa mahalagang issue mula sa mga issue. At ito ay kung ano ba ang mga gawain. Ano ba ang mga gawain na nararapat na tularan. Nararapat na tularan mula sa mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pagdating sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagkaroon ng pagbabahagi-bahagi. May mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na dapat nating gayahin mula sa kanya dahil ito ay particular lamang sa kanya. At may mga gawain naman o ginawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ito, walang gantimpala, ika nga, nakaakibat nito kapag ito ay ginawa mo. So ano yung mga gawain na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kasi marami tayong mga kapatid na nagkaroon ng misinterpretation na pag ginawa mo ito, halimbawa, agad-agad na mayroon kang gantimpala. Halimbawa, yung pag nakasaad sa hadith ng Propeta sallam ay yung kanyang batunis, habang siya nagbibigay ng sermon, ay ginhawaan niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagtanggal ng batunis. So, sa ganitong kalagayan, it is unnatural na gawain ng isang tao. Okay? Hindi man, kahit hindi sa propeta, ginagawa natin ito. So, hindi porke na gayahin mo ito, ay meron ka ng kaagad na gantimpala. Pakatandaan natin, may mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ginawa mo ito ay talagang automatically magkakaroon ka ng gantimpala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Pero may mga gawain siya which is bilang tao, ika nga. Okay? Bilang tao, halimbawa yung pagtawag ng kalikasan, yung call of nature, it is natural, pag-upo niya. Okay, yung literal, yung bang itself na pag-upo, 'di ba? Yung paglakad niya, itself na paglakad, 'di ba? Yung paglakad mismo, ito ay gawain, ito ay gawin ng isang tao. Okay, ito ay gawin ng isang tao. Dahil tao siya, tao tayo, pareho tayong naglalakad, pareho tayong nakaupo, pareho tayo na sabihin natin ganyan. So, ito yung mga specific na gawain na walang kaakibat na mismong gantimpala. So, may mga gawain din ng Propeta sallam na kapag ginawa mo ay merong kaakibat na gantimpala na nakasaad sa iba't ibang salaysay ng hadith. So, mga kapatid, ito ay napakahalagang issue na dapat nating malaman, inshallah. Okay? At para sa paglilinaw sa bagay na ito ay ating sasabihin, inshallah, nahati ang mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 4 na uri. Okay?
At ito ay bibigyan natin ng pagpapaliwanag. Ibig sabihin, nahahati ang mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 4 na uri. Okay po, 4 ba yan? Yes, 4 na uri. Malinaw? So, dadako muna tayo siyempre sa unang uri, mga kapatid. Unang uri, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay tinatawag na al-af'alul al-jibiliyah. Al-af'al al-jibiliyah. Ang ibig sabihin ng af'al al-jibiliyah, ito yung natural na mga gawain. Okay? Natural na mga gawain, ika nga, bilang tao, bilang isang nilikha at bilang isang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tawag po dyan ay al-af'alu al-jibiliyah. Okay? Al-jibiliyah. Ito yung natural action, natural deeds, ika nga, ng isang tao. Nino? So ito, anong ibig sabihin ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam? So ito ay ang mga gawain na ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang siya ay tao. Bilang siya ay tao na tulad ng ibang mga tao na katulad natin, di ba? So ang tawag po diyan is al-af'alul jibiliyah. At ito ay hindi nangangailangan ng kapahayagan. Hindi nangangailangan ng kapahayagan o revelasyon. Kagaya ng paggalaw, kagaya ng sabi natin paggalaw, gumaganon. Yan ang tinatawag na paggalaw. Na kagaya ng paggalaw, sabi tao, hindi naman siya robot eh, 'di ba? Kagaya ng paggalaw, kagaya ng pagtayo, kagaya ng pag-upo, kagaya ng paglalakad, pagkain at pag-inom at pagtulog, 'di ba? So lahat ng mga gawain ito ay walang kaugnayan sa kautusan at pagbabawal. Walang kaugnayan sa kautusan na pagbabawal. Hindi sina, okay, ipinag-utos sa'yo ng sunna na kumilos ka, na umupo ka, na ganyan. Okay? Yung which is yung itself na pag-upo, ha? Kasi may mga gawa na may kinalaman sa pag-upo na nakasaad sa hadith na ganito umupo, ganito matulog, di ba? We were talking about the itself, the word itself, ika nga, the action itself. Hindi na? Yung pag-upo, yung pagtayo, yung pagkain, yung pag-inom. So yun ay isang gawi, mga kapatid, na hindi nangangailangan na ng kapahayagan, walang kinakailangan na pag-uutos at pagbabawal. 'Di ba? Walang sinabi na okay, kumain ka, uminom ka. Walang ganung kautusan, pero may kaakibat na kautusan na may kinalaman dito. Halimbawa, kulu washrabu wala tusrifu, kumain kayo at uminom kayo at huwag kayong mag-aksaya. So mayroon pa rin kinalaman doon sa gawain na yaon. Pero we're talking about na yung natural na gawain bilang isang tao. Yung itself na gawain. Na kung saan na hindi nangangailangan ng pag-uutos at hindi nangangailangan ng tinatawag ng pagbabawal. Maliban na lamang kung ang natural na gawain ito ay nananatili rito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanya itong pinananatili sa alinsunod sa partikular na pamamaraan. Kapag lagi niya itong ginagawa, alinsunod sa partikular na paraan, particular na pamamaraan, mga kapatid, minsan particular na sitwasyon, halimbawa, magkagayon ito ay lalabas mula sa mubah. Ito ay malalabas mula sa mubah, mula sa permiso, papunta sa istihbab, papunta sa sunna o kalugod-lugod. Tulad na lamang ng kanyang pagtulog na nakatagilid sa kanang bahagi. So yung pagtulog itself, yun ay mubah. Ang hukom niyan is mubah. Anong ibig sabihin ng mubah? It's allowed. It's a permissible. Kapag wala kang gantimpala kapag ginawa mo, at kapag hindi mo naman ginawa, wala kang pagkakasala. Yan ang ibig sabihin ng mubah sa larangan ng fiqh, ng pambabatas. Malinaw? Ang tawag po dyan is mubah. Pag punta na mo ng market, mubah. Diba? Pag sakay mo ng jeep is mubah. Diba? Pagbili mo ng ganito, mubah. Pagbili mo ng pagkain, mubah. Lahat po ng iyan, literally, ito ay mubah. Ito ay tinatawag na mubah. Ang ibig sabihin ng mubah, pinahintulutan. Okay? Now itong mga gawin na ito, may mga certain na gawain, na gawi, which is gawain, natural na gawain, na dito palagi ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nanatili siya rito, batay sa mga nakasaad sa hadith, at bagkus ay hinihikayat tayo na gawin ito. At minsan, nakasaad sa ibang hadith, na mayroong gantimpala ang pagsasagawa nito. So magkagayon from mubah to istihbab, mustahab. So yun pagkakaiba ng mubah sa mustahab. So dapat yung malaman yan kasi sa mga pambabatas ito, mga kapatid, lagi natin mabasa ano bang mubah, ano bang mustahab, ano bang sunnah, ano bang ganito, di ba? So ang pagkakaiba ng mubah at saka istihbab or mustahab, ang mubah kapag ginawa mo, wala kang gantimpala. Kapag hindi mo naman ginawa, wala kang pagkakasala, di ba?
So, wala kang pagkakasala pag hindi mo ginawa. Pag ginawa mo naman ay wala kang gantimpala. Ang istihdab, kapag ginawa mo, lalo pat magandang layunin mo, ay tunay na magkakaroon ka ng gantimpala mula sa Allah. Kasi yan ay dahil sa pagsunod mismo sa specific na gawain na ini-encourage tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lagi niya itong ginagawa ayon sa specific na pamamaraan. Dahil pag ginawa mo ito ay meron kang gantimpala sa Allah. At pag hindi mo naman ginawa, since ito ay sunnah, ay wala kang tinatawag na pagkakasala. Ninaw? Yan po ang pagkaiba ng mubah sa mustahab or sunnah. Ninaw? Okay. So ulitin po natin ha. So may mga certain na gawain na may kinalaman sa gawi ni Propeta Muhammad bilang tao na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nananatili rito at ito ay ginawa niya sa specific na kaparaanan. At minsan, matatagpuan sa ibang salaysay na kapag ginawa mo ito ay meron kang gantimpala at hinihikayat tayo dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then magkaganon, lalabas siya from mubah papunta ng mustahab. Okay? Tulad na lamang ng kanyang pagtulog na nakatagilid sa kanang bahagi, di ba? Halimbawa, yung specific na nakasaad na sabihin natin ay pagkain sa pamamagitan ng kanang kamay, diba? Of course yan ay wajib, syempre. Ibang rules yan, kasi wajib na yan. At o di naman kayo sabihin natin ay pag-upo na specific na kaparaanan batay sa inutos at batay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diba? So yun yung mga kapatid. O di naman kaya kapag mayroong nabanggit na kasabihan na nanghihikayat sa pagsagawa nito, hinihikayat tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na gawin ito. Magkagayon ito ay mahuhulog sa mustahab o kalugod-lugod, desirable o sunnah. Ibig sabihin, mayroon kang gantimpala kapag ginawa mo ito. Tulad na lamang ng 3 beses na paghinga sa pag-inom. Di ba? Pag iinom tayo, pag sabing 3 beses na paghinga, yung bang mayroong 3 interval. Yung iinom ka ng unang higop ba yun? Unang sip. Pagkatapos, ihinga ka. Okay, pangalawa, then ihinga ka. Then pangatlo, tuloy-tuloy na. Hindi yung katulad natin na iba sa atin na umiinom na lumalagok. Umpisa pa lang ang lumalagok na. Okay? So yung pag-inom itself, ito ay mubah. Pero kapag ginawa mo ang specific na paraan ng pag-inom, ayon sa bagay na ito, magkakaroon from mubah to mustahab. Ibig sabihin, mula sa permissible, papunta sa desirable. Malinaw? So yun po ang pagkakaiba ng permissible at saka desirable, o di naman kaya ay mubah at saka mustahab. Dapat nyung malinaw yung sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So from there to there, magkakaroon ka ng gantimpala. From walang gantimpala, pag ginawa mong specific na kaparaanan sa bagay na ito, magkakaroon ka ng gantimpala. So bilang isang Muslim, inihikayat natin ang lahat ng mga Muslim na tunghayan at pag-aralan, siyasatin, tuklasin ang mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil halos lahat ng aspeto ng ating buhay ay kaakibat dito ang tamang kaparaanan alinsunod sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ginawa natin ito, walang duda, magkakaroon tayo ng gantimpala kahit sa simpleng gawain mga kapatid sa pananampalatayang Islam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tulad na lamang ng 3 beses sa paghinga, sabi natin kanina, at pag-inom sa pamamagitan ng kanang kamay, pagkain sa pamamagitan ng kanang kamay. So lahat po ng ito mga kapatid, mayroong specific na kaparaanan na tayo hinihikayat na gawin natin ito. Na kung kaya magkakaroon tayo ng gantimpala insyaallah subhanahu wa ta'ala. So don't forget that mga kapatid. So yun ang unang uri ng gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung al-af'alul jibiliyah. Ang mga natural na gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tao, likas na gawain o gawin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang tinatawag na tao. Pangalawang uri mula sa mga gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga gawaing umaayon sa mga kinikilalang gawi ng kanyang sambayanan na walang nagpapahiwatig na batayan na may kaugnayan sa Sharia. Ibig sabihin, ito ay ginawa ni Propeta sallam dahil ayon sa kanilang tradisyon bilang mga Arabo, bilang Quraysh, ano paman. Ibig sabihin, ayon sa custom ng kanyang sambayanan. Malinaw? Kasi, syempre, alangan naman gumawa siya ng custom ng ibang sambayanan samantalang siya ay mula sa Arabo. Syempre, yung custom ng mga Arabo yung kanyang ipapractice. So, may mga certain custom ang mga Arabo na kung saan ito ay, sabihin natin, ay hindi labag sa batas ng Sharia. Hanggat ito ay
walang paglabag sa batas ng Sharia, tunay na ito ay pwedeng gawin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sa Islam, sa Sharia, meron tinatawag na rules, ika nga ng fiqh, na al-'adatu muhakkama. Ibig sabihin ay, ang ada, ang gawi ng kinikilalang gawi ng isang lugar, ng isang pamayanan, ng isang sambayanan o ng isang tribo, which is kinikilala ito, practices sa kanila, ay ito ay inaaprubahan na gawin ng mga tao batay sa approval ng Sharia, hanggat yung gawin na ito ay hindi nasasagasaan ang batas ng Sharia. Halimbawa, ano yung mga gawi ng tao kapag nasagasaan ang batas ng Sharia? Halimbawa, kapag tayo ay nagkaroon ng gathering, minsan ang ibang mga Muslim ay nagkakaroon ng videoke, naghalo-halong babae sa kalalaki. So yung gathering itself, ito ay gawin natin. Ito ay gawin natin, nagkakaroon tayo ng sabihin natin, ng pagsama-sama minsan, pagkikita-kita minsan. Subalit, kapag nagkaroon na ng components, which is mga elemento na matatagpuan sa gawin na ito, na labas sa Sharia o sinasagasa ng batas ng Sharia, therefore yung gawin na yun ay hindi inaaprubahan ng Sharia. Okay? Hanggat walang mga elementong pagbabawal within those customs, ay ito ay walang problema sa Sharia. Kaya nga sabi, okay kayo. Malinaw. So yung mga kapatid, so ito ay may kinalaman sa mga gawi o kaya sabi custom ng kanyang sambayanan, kaya ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad na lamang ng mga bagay na may kinalaman sa pananamit, di ba? Kasi kilala sa pagdating sa mga Arabo ay mayroon silang binabalot nila yung kanilang ulo, kahit mga kalalakihan, di ba? Meron silang amama, meron silang, sabihin natin, yung kanilang mga balabal ay mahahaba hanggang sa itaas na bahagi ng bukong-bukong. Ang iba nga sabihin natin ito ay lagpas ang bukong-bukong, di ba? Yan, ibig sabihin na babalutan, loose yung kanilang mga damit. Mahahaba. Hindi katulad natin, yung gawin natin pagdating sa pananamit, pagdating sa mga kalalakihan, mga kapatid, halimbawa, naka-t-shirt, di ba? Meron pula, di ba? Tulad nito, nakapolo ako. Kasi yun yung costume natin di ba? Kasi hindi nakikilala yun, ganun ang pananamit. Ganun ang pananamit natin sa ating lugar. Na ito yung mga sabihin nating gawi, mga kapatid, sa pananampalatayang o custom ng sambayanan. Na usually, ay mga custom ng mga Arabo na ito'y ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halina, tulad ng may kinalaman sa pananamit. Dahil ang pananamit ay may kinalaman sa ada. May kinalaman sa gawi, di ba? O custom na ginagawa sa tukoy na lugar. Ito ang dahilan kung bakit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi nagpalit ng kanyang kasuotan na kanyang sinusuot bago ang kanyang pagkapropeta, 'di ba? Kung ano yung sinuot niya bago yung kanyang pagkapropeta at pagkasugo, yun din pagkatapos ang kanyang pagkapropeta at sugo. Hindi pinalitan kasi kung ito sabihin natin ay kung ito ay abrogated, kung ito ay pinawalang bisa na yung ganong klase ng kasuotan, mayroon na sanang revelasyon. At the same time, nagpahayag na sana ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time, ay nagpalit na sana ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kasuutan. So, yun po yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, yun kaya nga ito yung dahilan na hindi nagpalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganito, ng pamamaraan ng damit hanggang sa naging propeta siya. So, balit siya ay naglagay ng mga kondisyon at pamantayan para sa kasuutan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Halimbawa, sa kalalakihan ay hindi po yung isbal. Ibig sabihin yung isbal, yaong inahayaan niyang naka-loose ang kanyang pants, ang kanyang balabal, di ba? Ang kanyang kasuutan na pang-itaas hanggang sa ilalim ng bukong-bukong o lagpas sa bukong-bukong, sapagkat yan ay mayroong kaakibat na parusa sa araw ng paghuhukom na nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bagamat ito'y kasuotan, pero naglagay siya ng mga pamantayan dito. Naglagay siya ng mga dawabit, ng mga sabihin natin, ng mga limitasyon sa bagay na ito. At higit lalo sa mga kababaihan. Halimbawa, yung pagbalot ng kanilang aura. Pagbalot ng kanilang, sabihin natin, ng kanilang mukha sa ibang, of course, sa ibang madhab, di ba? Pagbalot ng kanilang buhok, at which is pinagkasunduan ng mga ulama na ito ay kinakailangan balutin. So walang duda, yun yung mga pamantayang inilaan dito pagdating sa pananamit. Although yung pananamit ay kabilang sa gawa, ay kabilang sa custom, kabilang sa tinatawag na gawi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam.
At gayon din, tulad din ng pagpapahaba, di ba? Tulad ng pagpapahaba ng kanyang buhok, di ba? Yun ay gawin sapagkat yung mga Arabo noon mahilig sila magpahaba ng buhok at saka bagay sa kanilang magpahaba ng buhok. Di katulad ngayon, pag nagpahaba ka ng buhok, adik ka, di ba? Ang tungin sa'yo natawa, adik ka dong sapagkat mahaba yung buhok mo, di ba? Pero kapag ito ay nakilala, ika nga na walang problema sa mga tao kapag nagpahaba siya ng buhok, then therefore, ito ay walang problema sapagkat yan ay gawi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, di ba? So, sa panahon kasi ngayon, hindi nakilala yung pagpapahaba ng buhok ng mga kalalakihan. Otherwise, minsan ay naturingan silang mga adik o ano pa mga sabihin natin mga di ka nais-nais, di ba? So ganoon ka dapat iwasan ng isang Muslim. Pero pag hindi naman, hindi mainit ika nga at ito'y tinatanggap ng komunidad, wala itong problema at ito ay maituturing na kasi hindi lamang ikaw ang gumagawa nito kundi maraming mga tao ang gumagawa nito, therefore ito ay walang problema. So lahat ng mga gawain ito ay hindi maaring sabihin natin na tunay na ang pagsunod sa kanya rito ay sunna. No. Hindi pwede. Okay? Ito ay dahil sa hindi nilayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsagawa nito batay sa utos ng Sharia at hindi niya ito ginawa para sa pagsamba. Pakatandaan natin yan. Di ba? Ginawa niya ito bilang pagsunod lamang sa custom ng kanilang kinagawian bilang mga Arabo. Halimbawa, yung saub. Di ba? Pag nagsaub ka, walang sinabi, kahit pa sino mga ulama, pag nagsaub ka, halimbawa ng saub, yung saub ng mga Arabo, di ba, sinusuot natin, usually sinusuot ko, at nakikita natin yan sa labas, halimbawa dito Saudi Arabia, maging sa Oman, maging sa Kuwait, Arab countries, di ba? Nagsusuot sila ng saub, di ba? Mahabang manggas, mahabang sabihin natin na kasuotan, di ba, ng mga kalalakihan. Huwag mo sabihin na kapag nagsuot ka niyan ay meron kang gantimpala. Wala. Walang ulama na magsasabi ng ganyan. Na kapag sinuot mo yan ay yan pagsuot ay sunnah. Di ba? Na sunnah ay gagantimpalahan ka. Di ba? So yan ay walang duda, walang sino mang ulama magsasabi ng ganyan. You can do it, you can use it, you can wear it, you can dress, okay, with it, walang problema. So sa ganung kalagayan, may tuturing na sabihin natin na gawin. Pag nagsuot ka naman ng t-shirt, since ito yung gawin natin sa ating lugar, tayo nasakop ng western ika nga, di ba? Walang problema sa ito. Ang mahalaga ay nandyan, kaakibat nito, napapangalagaan nito, katulad ng aura at iba pa. Okay, hindi nakita ang mga aura sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Malinaw? So, hindi natin pwede sabihin na ito yung sunnah. Ito ay dahil sa hindi nilayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsagawa nito bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nilayo ito na ito ay ginawa niya para o bilang utos ng Sharia. Malinaw? At kapag mayroong batayan na nakasaad na kanyang itong ipinag-uutos, halimbawa, o kanya itong hinihikayat dito ang tao, o di naman kaya ay mayroong nakasaad sa karina. Ang karina, yun yung indikasyon, karina at dalala, na nagpapahiwatig sa ugnayan ng gawin ng Sharia. Sa ganitong kalagayan, mga kapatid, ito ay lalabas mula sa uring ito, mula sa custom, mula sa ada, papunta doon sa tinatawag na legislation ika nga. Tulad na lamang ng pagsuot ng puting damit, halimbawa, puti na sapagkat mayroong panghihikayat na nakasaad sa salaysay ng hadith na iniikayat ng mga kalalakihan na magsuot ng puting damit. Walang duda, di ba? So walang dito, from ada to mustahabbah. Tulad kanina, from mubah to mustahabbah. Ngayon naman, from ada to mustahabbah. Okay? So yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Pag-angat ng balabal, halimbawa, pag-angat ng balabal hanggang sa kalahati o kalahati ng lulud. Ibig sabihin, para sa mga kalalakihan, syempre. At iba pang bagay na katulad nito. Yung bang, di ba sa atin sa Sharia, kinakailangan natin sa mga kalalakihan, kinakailangan putulin kapag ito ay ang kanyang pantalon o ang kanyang pajama. Kaya wag niyang hayaan na ito ay malaylay. O kaya ito ay sabihin natin ay bumaba hanggang sa paibaba ng bukong-buko. Sapagkat yan ay hindi na pwede at ito ay labag sa batas ng Sharia. Sa ganitong kalagayan, from custom, di ba? Kasi yung pananamit is custom, papunta doon sa tinatawag na legislation. Okay? Papunta doon sa batas, sa Sharia, na kung saan kinakailangan itong gawin, putulin, upang sa ganun ay hindi masagasaan ng batas ng Sharia dito. So, yun ang dapat nating maunawaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yun yung una at pangalawang uri. Pangatlong uri mula sa mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito yung mga particular na gawain. Particular na gawain para lamang sa kanya. Okay?
particular na gawain para lamang sa kanya, ang mga ito ay hindi narapat na siya ay gawing halimbawa na dapat tularan. Okay? Hindi mo pwedeng tularan sa bagay na ito, pagdating sa bagay na ito, pagdating sa uri nito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagkus ipinagbabawal. Dahil ito ay particular lamang na gawain para sa kanya. Tulad na lamang ng wisal. Ang wisal, mga kapatid, ito yung tuloy-tuloy na pag-aayuno ng walang tigil. Halimbawa, 2 araw, hindi ka pwede mag-iftar. Dahil yan ay ginawa ni Propeta Sallam, so gagawin mo rin. Kasi ginawa ni Propeta Sallam. Ang tanong, kaya mo ba? Yun ang the first question, ikas, kaya mo ba? Okay? Now, kaya ko. Halimbawa, kaya kong gawin yan. Ang tanong, pinahintulutan ba sa'yo? Halimbawa, kahit kaya mo, pero hindi naman pinahintulutan sa'yo, wag mong gawin yon. Tapos ang kakatwiran mo, kasi ginawa ni Propeta Sallam. Wow! Diba sabi mo, wow, gusto mo talagang tumbasan ng Propeta, maging katulad ka ng Propeta? Come on. Naalam yung kwento ng 3 lalaki na gusto na mag-asawa, hindi na siya mag-asawa, gusto nila lalaki mag-ibada, ayaw niya mag-asawa. Gusto nila ng mag-ayuno at ayaw nang ayaw na tumigil sa pag-ayuno, at yung isa naman ay gusto niyang magsala na lang ng gabi at hindi matutulog. Now, saan ka dito sa mga sahaba? Kung ikukumpara mo sarili mo sa mga sahaba, kaya mo tumbasan yun? Subalit, kahit ganun pa yung mga sahaba, ipinagbawalan pa ni Prophet Sallam na gawin nila yun. Diba? Man ragiba an sunnati falaysa minni, sino man ang hindi ayaw sa aking sunna, ayaw sa aking kaparaanan, ay hindi kabilang sa akin. Pagkos ay pinagbawal sa kanila yun, diniscourage sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw? So, ang wisal halimbawa, ang tuloy-tuloy na pag-ayuno ng walang tigil, mga kapatid, walang iftar, yan ay hindi pwedeng tularan dito ang Propeta sallam. Sapagkat ito ay particular lamang sa kanya, nararapat lamang sa kanya na gawin. At siya binigyan ng extra na lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din pag-aasawa ng higit sa 4 sa isang pagkakataon. Okay? In one time, mayroon kang asawa na mahigit sa 4. Ipinagbawal yun. Kahit ang Propeta Sallam ay nag-asawa, halimbawa na higit sa 4, 9, ang ibang narration 11, di ba? So yun ay particular lamang sa propeta at hindi sa kanyang ummah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At gayon din pagpapakasal o pag-asawa sa babaeng inialay ang kanyang sarili nang walang mahar. Yan ay bawal. Pwede lamang yan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sa iyo hindi pwede. Okay? Na mag-asawa ka sa isang babae na inaalay na ang kanyang sarili, ika nga ng walang mahar, kasi ang mahar ay wajib. Ang mahar ay wajib. Kahit patsinelas, ang mahalaga may mahar. At the same time ay walang wali, ika nga. Bawal ka magpakasal. Invalid ang kasal ng walang wali. Pakatandaan natin yan. At huwag mong gayahin ang propeta, sapagkat ang propeta Sallam wali ng kanyang ummah. Wali siya sa kanyang ummah, generally speaking. Okay? Kaya hindi na kailangan ng alis, sapagkat wali ng propeta Sallam sa kanyang tinatawag na ummah. Yan ay particular lamang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anumang katulad nito na tumutukoy sa specific na gawain para lamang kay Propeta Sallam na hindi dapat tularan ng kanyang ummah. Halimbawa, ayon sa ibang mga ulama, yung tinatawag na witir, wajib sa karapatan ni Propeta Sallam pagsagawa ng witir. Okay? Pero sa atin natin pwede ituring na wajib yun. Sapagkat walang wajib na pagdarasal maliban lamang sa 5 beses na pagdarasal. Pakatandaan natin yan. Okay? Yun yung mga kapatid na dapat nating sabihin natin, na dapat nating malaman. So yun pangatlong gawain. Ulitin natin ha, yung una is may kinalaman sa al-af'al al-jibiliyah. Ito yung mga likas na gawain ni Propeta bilang tao. Pangalawa, yung gawain na kung saan ay ginawa ni Propeta Sallam na according sa ada o custom ng kanyang sambayanan. Pangatlo, ay yung mga gawain na may kinalaman sa mga gawain ni Propeta Sallam na para lamang sa kanya. Para lamang sa kanya. Linaw? Pang-apat at panghuling uri, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng mga gawain ni Propeta Sallam. Mga gawain na inilalaan para sa pagsamba. Ito na ngayon. Ibig sabihin, mga gawain ni Propeta Sallam na inilalaan, ginagawa para sa pagsamba. Para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga gawain na ginawa ng Propeta Muhammad sallam bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito dapat tayo tumulad. Okay? Masya Allah kapatid, tinutularan mo yung ada ng Propeta sallam, subalit hindi mo tinutularan ang kanyang sunnah. Baliktad na dong, di ba? So dapat, kung mayroon ka mang dapat tularan sa Propeta sallam, yun yung mga gawaing pagsamban niya. Di ba? Hindi yung gawain na may kinalaman sa kanyang custom bilang Arabo. Di ba?
Hindi yon o bilang sabihin natin likas na gawain ng likas na hindi, kundi yung ayon sa pagsamba, ito yung dapat nating tutukan dito mga kapatid. Dito tayo nagkukulang. Dito dapat natin tutukan yung pagsunod sa bagay na ito. Yun yung mga gawain ni Propeta Sallam na dapat nating tularan pagdating sa pagsamba sa Allah. So mga gawain ito ay narapat na tularan at gawing halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. At ito ay maaring wajib, maaring obligado, at maaring mustahab, maaring kaya-aya o desirable. Okay? At sa aspeto ng pagtulad sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga gawain na dapat gayahin hinggil sa usaping turok din. Ano ibig sabihin ng turok? Hindi yung turok na karayo, mga turok-turok, hindi yon. Ang ibig sabihin ng turok, ito yung pag-iwas sa certain thing. Okay? Ibig sabihin kung ano yung iniwasan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ay dapat nating iniwasan din. Kung ano yung ipinagbabawal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dapat iwasan, kinakailangan natin itong iwasan. Ganun yun mga kapatid. Malinaw? At ang ibig sabihin, ang ipakahulugan ng turok, ang turok hindi yung turok na daanan, kundi turok from the word taraka, yatruku, turok, turok. Okay? Ang ibig sabihin, ipakahulugan ng turok mga kapatid ay ang pag-iwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang bagay. Mula sa mga bagay, mula sa mga certain things. At ang pagkilala sa kanyang turok o pag-iwan sallallahu alaihi wasallam sa isang bagay mula sa mga bagay alinsunod sa dalawang kaparaanan. Alinsunod sa dalawang kaparaanan. Una, ang malinaw na ulat, ang malinaw na pahayag na iniwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganito, ganyan. Merong maliwanag na pahayag na ganito, iniwan na sallam, ganyan, iniwan na sallam. Ganitong bagay, iniwan na sallam. Merong salaysay, merong hadith, merong narration, hindi yung kwento-kwento lamang. Huwag mong sabihin na i-conclude mo sa sarili mo, mag-iimbento ka sa sarili mo, sa utak mo, sabihin mo, iniwan ni Propeta sallam ganito, sa palagay ko lang. Aha, mag-iimbento ka? Na ito ay iniwan ni Propeta sallam, wala kang batayan? Haram. Ito ay hindi pwede. Kailangan ay hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Magpakita kayo ng proof, ng evidence. Okay? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. So, wag mong ipalagay na ito'y ginawa ni Propeta na wala kang batayan. Ninaw kapatid. So, ulitin mayroong malinaw at mayroong mga ulat o pahayag na talagang iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito. Ninaw? At hindi niya ito ginawa. Malinaw? Tulad ng sinabi ng isang sahaba sa Salatul Eid. Halimbawa, mayroong isang narration na sinabi ng isang sahaba, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal ng Eid na walang adhan at walang iqamah. Okay, walang adhan at saka walang iqamah. So mayroong narration ng hadith. Okay? Meron tinatawag na narration ng hadith na may kinalaman dito mga kapatid. Na kung kaya pag tayo nagdarasal ng Salatul Eid, walang adhan at saka walang iqamah. Kasi merong narration ng hadith, merong pahayag, statement mula sa hadith na nakarating sa atin na ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam according sa salaysay ng isang sahaba. You know? So yun yung mga kapatid. Pangalawang bagay nito at bilang panghuli mga kapatid. Okay? Pangalawa, walang anumang naihatid, walang anumang naisalaysay ng mga sahaba na ito ay ginawa kung sakaling ginawa lamang ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagana na sana ang mga pagpupunyagi ng mga sahaba at apurang paghahatid ng pagsasalaysay nito para sa ummah. Ibig sabihin, wala talagang naisalaysay, walang nai-report ng mga sahaba na sa isang bagay na ito ay ginawa o ito ay iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ito ay meron man, dahil kung ginawa lamang ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tunay na talagang maghahabulan ang mga sila ay mag-aapawan sa pagsalaysay. Okay? Sana. Sa pagsalaysay sana kung ito nga ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-aapura yung mga sahaba na isalaysay hanggang sa makarating sa atin. Subalit wala talaga. Okay? Walang naisalaysay na ito'y ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at wala ring salaysay na ito ay iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano? Now, ano masasabi natin dito mga kapatid? Kaya naman, yamang walang salaysay kailanman ni isa sa kanila ang naghatid, okay? At wala ring ni isang talata nagulat sa mga pagpupulong, di ba? Na pag-alaman na ito nga ay hindi nangyari at hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ano mga halimbawa nito?
Ang halimbawa nito ay ang pag-iwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbanggit o pagbigkas ng niya o layunin sa pagdarasal. Sa kanyang pagpasok sa pagdarasal, kapag siya nag-umpisa sa pagdarasal, okay? Wala siyang, unang-una, may mga practices yung mga kapatid natin mga Muslim. Okay? Na ito yung bago tayo magdarasal, halimbawa salatul maghrib, sasabihin nila, usalli, nawaitu an usalli sala maghrib, salasa rakaat lillah, khalf al-imam, bla bla bla. Yun ang kanilang practices. Pag tinanong mo sila, bakit mo ginawa yan? Saan yung proof mo? Saan yung dalil mo kung bakit mo ginawa yan? Sabi na, wala lang. Ang kanilang sabi ay, kasi, naano ko sa mga ninuno ko. Ang mga ninuno mo ay hindi batayan. Ang batayan mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung mga ninuno mo. Ang ninuno mo, pati tayo, pati ikaw, lahat tayo kinakailangan bumalik sa sunnah. Okay? Kailangan bumalik sa sunnah. Ang mga ninuno mo, hindi sila pinili ng Allah para pamarisan pagdating sa pagsamba sa Allah, kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, ito ba'y nabanggit ni Propeta sallallahu na siya'y nag-uusalli bago magdasal? Wala. Kasi kung ito'y ginawa ni Propeta sallallahu, matagal na sanang nai-report yan ng mga sahaba sa atin. Subalit, ni isang mga sahaba, ni isang salaysay, kahit pamahinang hadith, ay walang nabanggit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon, binanggit niya ang kanyang layunin sa pagdarasal. So yung pag-iwan sa bagay na ito, although walang naiulat at walang naisalaysay na ito ay iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay? Na ito iniwan na at the same time, walang ulat din na ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung ito ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat sana ng mga sahabang nakasama niya magsasalaysay ng hadith. At ito'y nakarating sa atin, subalit walang nangyari. Nangangahulugan na ito ay hindi nangyari. Nangangahulugan na wag mong gawin yung bagay na ito. Otherwise, ikaw ay nag-iimbento. Gumagawa ka ng sarili mong pamantayan sa pagsagawa ng pagsamba. At pakatandaan natin, pagdating sa pagsamba, ipinagbabawalan tayo ng batas ng Islam na gumawa ng pagsamba sa kaparaanan na ayon sa ating kagustuhan na walang batayan mula sa Sunnah at Quran. Nino kapatid, so dapat nating malaman yan. Inshallah yung bagay na ito. Okay? So yun ha. At gayon din, mga kapatid sa panampalatayang Islam, at ang pag-iwan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang halimbawa, sa isang gawain mula sa mga gawain, ay may tuturing na batayan. Okay? Ay may tuturing na tinatawag na sabihin natin na batayan. Maliban na lamang kung iniwan niya ang isang bagay dahil sa mayroong dahilan o hadlang sa pagsagawa nito. Halimbawa, iniwan niya ito dahil mayroong dahilan. At ang dahilan na ito ay naisalaysay sa hadith at nakarating sa atin. Okay? Higit lalo kung ito ay may nakasaad na ulat. Merong nakasaad na salaysay na talagang iniwan niya ito dahil sa mayroon siyang dahilan kung bakit iniwan niya ang isang bagay. Tulad ng kanyang pag-iwan sa pagdarasal ng Ramadan, which is Tarawih. Dati ginawa, nakasalaysay sa hadith, na dati ginawa ni Propeta kasama yung grupo ng mga sahaba sa loob ng masjid. Subalit ng kalaunan, ay iniwan ito ni Propeta Muhammad sallam at hindi na sinasagawa ito sa loob ng masjid kasama yung jamaah, kasama yung mga sahaba dahil, at nabanggit sa hadith, meron tinatawag na dahilan. Okay? So hindi na ito ginawa ng sama-sama na ang dahilan kung bakit niya ito iniwan, nakasaad sa hadith, ay dahil sa pangamba o baka ito ay ituring ng mga sahaba na inobliga ito sa kanila. Kasi yung mga sahaba masigasig masigasig sa pagsamba, hindi katulad natin ngayon pabaya sa pagdarasal. Diba? Pabaya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sahaba, ibahin mo yung mga sahaba. Kasi yung mga sahaba, masigasig sila. Kaya nangamba ang Propeta sallam na baka ituring ng mga sahaba na ito'y obligado sa kanila. At kapag nangyari ito'y magiging pabigat sa ummah. Walang duda. Kaya iniwan niya ito ng merong dahilan at ang dahilan na ito ay nakasaad mismo sa hadith. Naisalaysay mismo sa tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkos, mga kapatid sa panampalatayang Islam, okay, ang ganitong halimbawa ay walang pagtulad sa pag-iwan. So, hindi natin pwedeng tularan yung pag-iwan na yun na hindi porke iniwan ni Prophet sallam yaon na may kadahilan at nakasaad yung kadahilanan ay iiwan na rin natin. Okay? Bakit? Bagkos, kinakailangan natin tularan ang kanyang ginawa at hindi yung kanyang pag-iwan sa bagay na ito. Bakit? Dahil sa wala ng dahilan pa o wala ng bagay na naghahadlang para rito na isa katuparan. Kasi anong naghahadlang ngayon sa panahon ngayon? Bakit natin kailangan iwan yon? Bakit natin kailangan iwan ang pagdarasal ng sama-sama ng tarawih? Dahil ba sa ito ay iniwan ni Propeta sallam? Hindi. Okay?
Hindi dahil sa ito ay, may mga dahilan, dahil sa inyo Islam. Hindi yun ang dahilan. Iiwanan lamang natin kung sakasakali yung pag-iwan ng sama-sama ng tarawih sa masjid kung nandun pa rin o katulad pa rin ng dahilan ng Propeta Sallam na meron tayo ngayon. Anong dahilan, mga kapatid? Kailangan parehas ang dahilan. Na ano bang dahilan kung bakit iniwan Rasul Sallam yun? Dahilan kasi nangangamba ang Propeta Sallam na baka magiging obligado yun sa mga sahaba. Baka ituring ng mga sahaba na ito obligado. Ang tanong, yung dahilan ba ito matatagpuan sa panahon ngayon? Wala. Kasi sa panahon ngayon, yung obligadong pagdarasal nga, hindi pa itunuring ng mga Muslim na obligado. Pabaya pa ang mga Muslim. Yung tarawih pa kaya? Yung mga sunnah pa kaya? Yung mismong obligadong pagdarasal nga, iniwan ng mga Muslim, nagpabaya ang mga Muslim, yung mga sunnah pa kaya na pagdarasal? So wala nang puwang pa, ika nga. Yung dahilan na yun na existing sa panahon ni Prophet Sallam ay hindi na existing sa panahon natin ngayon. So walang dahilan para iwan yun. Dahon kaya dapat nating tularan na yung kanyang ginawa ng pagdarasal ng sama-sama sa tarawih, sa panahon niya, yun ang dapat nating tularan. Subalit kapag natagpuan ang kadahilanan, ang parihong kadahilanan sa pag-iwan ito ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, natagpuan sa panahon ngayon, therefore, ito ay valid ika nga na kinakailangan dating iwan. Pero it's very impossible. It's very impossible. Wala nang katulad ng mga sahaba sa panahon ngayon. Pagkatandaan natin yan. Okay? So, dapat ito yung maging malinaw, mga kapatid, na usapin dapat sa inyo. Kasi, minsan, nakagagawa tayo ng extremism sa ating pananampalataya, specifically pagdating sa pagsamba, di ba? Dahil sa kakulangan sa kaalaman, kakulangan sa impormasyon, kakulangan sa pangunawa, patungkol sa mga sunnah, patungkol sa mga batas na may kinalaman sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, hope na ito ay nagsisilbing, nagsisilbing sabihin natin ay, aral sa atin. Inshallah, bilang panghuli ay pag-usap yung conclusion at paano yung conclusion natin ito sa unang bahagi, unang kabanata ng aklat na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, pakatandaan natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagturo sa atin ng mabuting pag-uugali. Walang duda at asal sa pamamagitan ng mga personal na halimbawa at sa tradisyon ng mga sugo at mga propeta na nauna sa kanya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi ibig sabihin na si propeta lamang ang ating dapat tularan. Maging yung mga dating mga sunnah at mga propeta. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay inutusan ng Prophet sallam na tularan ang mga naunang mga sugo at mga propeta. So therefore, bilang tagasunod ng Prophet sallam ay kinakailangan tularan din natin at gawing halimbawa ang mga propetang nauna sa kanya. Natuto tayo mula sa kanyang halimbawa upang mailagay ng tama ang ating priority, ang ating mga prioridad, ang ating mga pamumuhay. Ang pinakamahalang bagay, mga kapatid, ay upang mamuhay ng matuwid na buhay. Pakatandaan natin yan. Pagsunod sa Allah, upang mamuhay ng matuwid na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at paghangad sa kanyang kasiyahan, kaluguran at gawin ang ating makakaya sa bawat pagpupunyagi natin. So, ang buhay ay hindi tungkol sa kung magkano ang naliko mong pera. Pakatandaan natin yan. Ang buhay sa daigdig ay hindi, it is not about the money. Kung ilan na yung naipon mo sa bangko mo at ilan na yung kinita mo mula sa pagtatrabaho mo at pagninegosyo mo. Hindi, kapatid. It is not about the authority, about the power, about the fame. Hindi yon. Hindi yan tumutukoy sa kapangyarihan, tumutukoy sa katanyagan na kung saan na ating nakuha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngunit kung gaano ang ating katapatan, it's about the sincerity. Kung gaano tayo katapat sa Allah, kung gaano tayo kataos puso sa Allah, at kung gaano ang ating pagsusumikap na igugol, okay, upang matulungan ng iba. Mapapabuti ang kanilang buhay at magabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang naglarawan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinakamahusay na huwaran, pinakamabuting halimbawa sa lahat ng aspeto ng ating buhay na dapat nating tularan, mga kapatid. Itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa kanya at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng mga papuri sa kanya. Biro mo. Sino pang tao na katulad nito, mga kapatid? Walang duda, ang pinaka-perfect na tao, yun ang dapat nating tularan. Yung pinuri mismo ng Allah, maging yung mga anghel ay nagpadala ng papuri sa kanya at inutusan niya tayo na gawin din ito. Alinsunod sa sinabi ng Allah, Inna Allah wa malaikata
yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di ba? O katiyakan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yusallun. Okay? Pinarangalan niya ang kanyang propeta sa kanyang mga malalapit na mga anghel. At gayon din ang kanyang mga anghel ay pinupuri nila ang propeta. At nanalangin sila para sa kanya. O kayong mga naniwala. Sabi, o kayong mga naniwala. Mga Muslim, mga mananampalataya. Naniwala sa kanyang sugo. Sumunod sa kanyang batas. Pumuri kayo. Okay? At manalangin para sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at magsagawa ng tunay na pagbati ng salam, ng kapayapaan bilang pagbati at pagdakila sa kanya. Okay? Magbigay ng pugay, kanyang salawat sa Propeta sallallahu pagbibigay pugay. Ang mga karanasan sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, at ng mga propeta at mga sugong nauna sa kanya ay puno ng mga aral. Punong-puno ng mga aral, punong-puno ng mga lesson, mga kapatid, sa pagharap sa maraming pagsubok, di ba? Na kinakaharap natin sa pang-araw-araw. Di ba? Wallahi, paano natin malampasan ang mga pagsubok na ito, mga kapatid? Nandyan yung mga propeta. Nandyan yung mga sugo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na dapat nating tularan, mga kapatid. Di ba? Na dapat nating sabihin natin, na dapat nating gawing halimbawa, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Walang iba, hindi yung mga artista, tulad ng sinabi natin nung nakaraan, hindi yung mga artista, hindi yung mga modelo. So pagkatandaan natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam na ang mga tao ay apektado pa rin ng parehong mga kahinahan, ng parehong mga problema suliranin tulad din ng mga naunang siglo. Apektado pa rin tayo. Di ba? Parang umiikot lang eh. Ano yung mga problema suliranin noong panahon? Umiikot din yan. Dumarating din sa atin, nakakaranas din tayo, mga kapatid, paikot-ikot lang yung mga problema na yan. Subhanallah. Diba? So tayo apektado pa rin ng mga problema suliranin noong mga nakaraang mga siglo. Kung manatili tayo sa halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sundin ang kanyang mga patnubay, kanyang mga gabay, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng aspeto, magkakaroon tayo ng pinakamabuting pagkakataon para sa tagumpay sa buhay na ito at higit na mahalaga, sa buhay sa darating na kabilang buhay. So mga kapatid, halina, ito isang panghihikayat sa aking sarili at gayon din po sa inyo. Pag-aralan natin ang sunnah, isabuhay natin ang sunnah, at wala tayong dapat tularan at halimbawa na dapat tularan maliban lamang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no one except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Inshallah, abangan po natin ang mga pangalawang kabanata ng aklat na ito, na kung saan dito na po talaga yung tema ng aklat, yung papaano yung pakikitungo. Sinisimulan po yan sa pangalawang kabanata, kung papaano ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang taong nakapaligid sa kanya. So maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pagtitiis sa panonood. Alhamdulillah. Okay. Okay. So inshallah, kung sa sinumang nakaranas ng mga loading at problema ng internet dahil sa inshallah po sa YouTube po 'yan ay aking i-upload po 'yan sa YouTube, inshallah. Nagkakaroon po minsan kasi yung problema as usual, internet. Okay? Subhanallah. So wag po kayo mag-alala sapagkat ito po ay ating i-upload i-upload po natin yan sa ating YouTube channel. So Allahu a'lam bishawab, mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.